Senator Gatchalian, kinumpirma na ang totoong katauhan ni Alice Guo. Ibinunyag ni Senador Sherwin Gatchalian ang posibleng tunay na pagkakakilanlan ni Guo. Batay sa mga dokumento mula sa Bureau of Immigration, pati na rin sa mga isinumite ng kanyang pamilya sa Board of Investments nang sila ay nag-apply para sa isang Special Investors Resident Visa. Paulit-ulit na sinabi ni Guo na siya ay lumaki sa isang bukid ng tanwin sa isang pagdinig ng Senado kamakailan tungkol sa kanyang kabataan. Hindi siya nagkapagbigay ng mga alaala ng kanyang paglaki sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga senador. Maraming Chinese ang nawawala na hanggang ngayon kawawa ang kanilang pamilya na hindi na nila alam kung paano at kung saan ang kanilang mga anak na hindi na makakauwi ng China. Kasi wala na. Pinatay sila at sinimento. Ayon sa aking informante, sa sugo ni Alice Guo, ay pinatay sila at sinimento. Doon ginawa ang pagpapatay sa pangalawang safe house dyan sa Makati City. Ang isang safe house nyo nandyan sa Burgos Street sa Makati. Si Alice Guo po ang nag-uutos para patayin. Siya rin po ang nag-utos para patayin si Gilbert Mejia Flores na yung taong sinasabi na siyang nagrehistro ng late registration ni Alice Guo doon sa Civil Registrar's Office. Kaya hindi po yon suicide ang kaso ni Gilbert Mejia Flores. Ginilitan po siya sa liig at kanyang mga kamay dito may mga sugat na malaki. Kaya mag-ingat tayo mga vlogger na bumabanat kay Alice Guo, mag-ingat kayo. Magtago tayo, huwag tayo magpakita ng ano kasi killer itong si Alice Guo. Tinatandaan nyo killer ito. Makikita nyo anghel ang mukha pero killer. Marami na siyang pinatay. Ito lang muna ay sasabihin ko. Pagkatapos, ano ang mangyari dito? Kung ibig sabihin ang mangyari nito ay si Alice Guo talaga dapat pagkakaingatan ninyo. At sa susunod, isisiwalat ko sa inyo yung ibang ebidensya patungkol sa kanyang pagkatao. Kung paano siya napupunta rito at paano mo masasabi na talagang hindi siya Pilipina o Pilipino. Kaya ang aking pakiusap lang, mga kababayan ko, wala na tayong maasahan. Hindi na natin maasahan yan kahit oposisyon ng mga leader natin. Down with them. Hindi natin maasahan yung BBM. Down with him. Hindi natin maasahan yung mga Duterte kasi inubos na ang mga dugo ng mga mamamayan dahil lamang kuno sa war on drugs na kung saan ang pinapatay niya panay kalaban para niya masulo yung negosyo sa droga. Down with Duterte. Hindi ko alam kung totoo yung kwento na patay na si Duterte. Hindi ko alam kasi maraming umikot-ikot. O palabas lamang yan. Pagkatapos, nag-anunsyo si Sara na resign siya. Well. That explains now the reason that we really have to fight for our own. Tayong mga tao. Para laban sa China, huwag na nating asahan yan si BBM. Mamamatay lang ang lahat ng sundalo natin kung si BBM ang aasahan natin. Kaya ang magagawa natin para sa ating inang bayan ay i-boycott ang lahat ng produkto ng Pilipinas. Hindi Pilipinas, ng China. I-boycott ng lahat ng Pilipino ang lahat ng produkto ng mga China na pinapadala sa Pilipinas. Kahit anong mura man yan. That's the only way that we can be very effective. Ang isa sana maganda, kung ako si BBM, sasabihin ko, mag-declare ako, ang lahat ng utang ng Pilipinas sa China ay huwag natin nang bayaran muna hanggat hindi sila lalayas sa ating exclusive economic zone. Ganun sana gagawin natin. Kaya, mga kababayan, ipagdasal nyo lang ako. Marami pa kayo makukuha sa akin. Ipagdasal nyo lang ako. At mabubuhay tayong matagal at sana makarating tayo sa rurok ng tagumpay na ating inaasam-asam. Sa totoo lang, magiging maganda ang Pilipinas kung ako ang presidente. Sa totoo lang. Ganon yan. Pinapako ko yan sa simento na sigurado ako kasi alam ko kung anong gagawin para
paano umunlad ang Pilipinas? Ay, hanggang dyan lang muna. Basta sa akin sasabihin sa ngayon, ayon sa aking iwan informante, maraming mga Chinese na magugulo dyan sa Pugo na hindi na makakauwi kailanman sa kanilang bayan doon sa China. Bakit? Sinimento na sila at binaon kung saan man at hindi na sila makita kailanman at sila ay naglaho parang bula. Kaya ang gagawin sana dito ng Bureau of Immigration, alamin ninyo sa listahan ninyo yung mga Chinese na dumating sa Pilipinas at hindi na nag-apply ng visa extension at hindi na bumabalik. Wala kayong talaan kung bumalik o umalis sa Pilipinas. Sigurado po yan. Kawawa yung mga Chinese na yan. Pinapabayaan lamang sila ng China. Ang China naman na kanilang bansa ay nang-aagaw ng dagat. Kaya, never ako maniniwala sa China. Kung nag-agaw kayo ng dagat, talagang bawal yan sa UNCLOS, bawal din sa territorial rights natin yan kasi sovereignty rights nga yan, pero extension ng ating territorial rights yan kasi tayo lamang ang may karapatan na mag-harvest na kung ano makukuha natin ng gas dyan, ano makukuha natin ng isda riyan, kung ano pa mga mineral deposit na makukuha natin, lahat ng ating mapagkakitaan, makapagperahan, dyan sa loob ng exclusive economic zone ay tayo lang Pilipinas ang may karapatan. Sa loob yan ng 200 nautical miles limit o di kaya 340 kilometers mula sa pinakapampang na pinakamalapit ng Puerto ng Palawan. Kaya magbilang ka 340 kilometers sa atin yan. Hindi lamang 12 nautical miles limit. Ay. Kaya hanggang dyan na muna tayo ngayon. Sa susunod naman, at ako maghanda pa, marami pa akong gawin para sa aking hanap buhay. Pasensya na kayo at ipagdasal niyo po ako at para sa ating pakishare ito at please lang, paramihin nyo ang ating subscribers para mamuo ang ating pwersa. Sigurado lalakas ang ating pwersa. At tayo makadikta ng makakuha tayo na tinatawag na ni Attorney Ka-Insurrecto na political power. Kailangan natin ng political power para makapagdulot tayo ng pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Pagbabago na para sa kabutihan ng buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino. Siguro mga sa sunod na mga linggo, kung sino ang mga senador, mga congressmen at mga pulis na kumukubra sa pogo ni Alice Go. So kasama na ang gobernador, kung sino ang gobernador na kumukubra sa pogo ni Alice Go. Okay? So sa sunod na natin yan na bibirahin. Pero sa ngayon lamang ay ang ating pag-usapan ay talagang ganito ang pangyari ito. Ngayon, dadako tayo kunti sa Purak. Dinidiin po ni Lito Lapid na hindi totoo na meron siyang lupa sa Pogo. Ang balita ko, yung aking, kung maalala nyo, ang aking sinabi sa aking vlog na may parte ng lupa, part ng lupa na ginamit sa Pogo Hub ay napunta rin yon kay Lito Lapid. At sinabi ko doon na binigay sa kanya ng kaibigan niya na negosyante na si Roberto Liwag or Pert Liwag Cruz. So ngayon, kung tinatanggi niya yan, ay binanggit ko naman ang kanyang pagtatanggi nung nakasunod na mga vlogging ko kasi nagpa-interview siya, napanood ko yung interview niya at sinabi niya na hindi totoo na meron siyang lupa doon sa Pogo Hub dyan sa Purak, Pampanga. At sinabi niya rin at nagsampa siya ng resolution sa Senate para imbestigahan at mapatunayan kung sino ang mga may hatag diyan sa likod ng kung sino ang mga tao sa likod sa Pugo sa Purak, Pampanga. So nais ko lang din bagitin, kahit ganun pa man ang mangyari, konektado po si Alice Go dyan. So ngayon, ang sigurado ko dyan ay yung Purak na Pampanga na Pugo ay hindi yan pupunta dyan at hindi mag-operate dyan kung hindi alam ni Mr. Bong Pineda na kilalang kilala po siya na waiting lord, kilalang kilala rin siya sa pagiging isabong at kilalang kilala rin siya sa ibang mga bagay. Sa STL, hawak niyang STL dyan sa Pampanga. Ang alam ko po yung STL na ginagawa nila dyan sa Pampanga ni Mr. Bong Pineda ay
hindi mananalo ang mga tao dyan. Pero kung matumal na at wala nang tataya ng mga kapampangan, ay bigla na lang may pinapanalo sila. Pero alam na nila kung paano papalabasin na numero na nakabase sa steel. Siyempre sila rin na magbubulan yan. So binubula lang ang tao. Kung ano lang numero gusto na ilalabas, yan pong ilalabas nila. Kaya po sa bansa natin dito ay hindi na talaga uunlad kung ganito lagi ang mga politiko natin. Walang pinag-iba rin po yan na kinupo na lahat ng negosyo doon sa Catanduanes province sa Bicol. Itong Bicolanong Inchik na si Philip Cua na Vice Governor ng Catanduanes at saka si Joseph Cua na Gobernador ng Catanduanes ay totoong Chinese sila, hindi sila Pilipino. Pinalusot din kagaya kay Alice Go. Kaya ang nangyari, nanalo pa sila na gobernador. Siyempre, control pa nila lahat ng negosyo dyan sa loob ng Catanduanes. Ngayon, binuhusan po do yan ng pera ng China. Alam mo naman ng China, sa base sa mga istorya na narinig ko sa isang vlogger na sa Singapore, taga Singapore, sinasabi niya na yung spy game nitong mga Chinese ay matindi pa kaysa Mossad na spy. Sa Mossad kasi ang ginagawa nila, nagbabudget ng pera yung Israel para pang-budget sa mga spy na makukuha nila mula sa kalaban. So, ibig sabihin, ganun po ang sistema. Kaya malalim po ang spy network ng Israel. Ganun din ang ginagawa ng China, kukuha. Kaya nga si Digong Duterte pa kanilang spy number one eh. So, ibig sabihin, hindi rin sila nagre-rely doon. Nagtanim din sila ng kanilang spy, kagaya kay Alice Go. Marami pang iba. At lumalabas sa investigasyon ng House of Representatives na kagaya kay Willie Ong na nahuli sa droga, siya ay nagiging Filipino citizen at bumili pa siya ng mga lupa. Pero nang tiningnan ang basihan at bigyan pa siyang Philippine passport at ang binasihan ng pag-issue ng Philippine passport ay yung certification na nilabas ng Philippine Statistics Authority na nagsasabi siya ay late registered Filipino. Pero ang katotohanan ay hindi po siya Pilipino. So, ibig sabihin, marami po, pwede mo sabihin na 1 milyon na mga Chinese dito sa Pilipinas ay nagpanggap na mga Pilipino para makabili lamang ng lupang sa Pilipinas. Kasi po sa China, hindi ka makabili ng lupa. Ang pwede mo lang gagawin, kahit anong yaman mo sa China, ay uupahan mo ng 50 years ang lupa sa China. Pwede mo patayuan ng building, pero malamang ang building pinatayo mo, ibibigay mo na sa China, sa Chinese government yun. Ganun mangyari. Kaya ito, kinikwento ko ito, at babalik ako doon sa napaka-urgent na panawagan. I-rescue po, PAOK, nakikiusap po ako sa inyo, i-rescue nyo po yung Chinese na si Li Hai. Kasi papatayin na siya. Ganun, sa Makati na po siya ngayon. Siya po ay natalo sa bingo at umutang siya sa junket ng Pugo at 700,000 po. At pinapatubos siya sa kamag-anak. Kung hindi siya makabayad, sigurado po siya papatayin sa ngayon at sisimentuhin para wala na pong trace at hindi na malalaman kung saan siya. So, ganun po ang aking masasabi sa ngayon. So, ngayon, magsashoutout na lang muna ako. Fred Garcia para sa mga politikong manluloko. Yun, dahil po sa mga, hindi lang politiko, pati mga empleyado natin sa gobyerno, yung mga corrupt, tumatanggap ng pera, taga Bureau of Immigration. Kaya nakapasok itong mga na to, na mga Chinese na to, napapanggap na Pilipino sa ating sa Civil Registrar's Office, sa Philippine Statistics Authority. Maraming mga sindikato dyan.